Kinatigan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hiling na executive clemency ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Kaugnayan sa kasong administratibo dahil sa di umano niya may paliwanag na yaman. Nakatutok si Ivan Mayrina. Executive clemency ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Para yan sa administrative case na isinampalaban sa kanya na nauwi sa pag-dismiss sa kanya ng Office of the Ombudsman noong 2017 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan, nang umunoy hindi maipaliwanag ng paglago ng yaman ni Mabilog mula 2012 hanggang 2013. He pleaded that his liabilities or disabilities under that decision of the Ombudsman should be expunged because he was forced by circumstances to go to another jurisdiction and to stay away from the Philippines for some time. Ayon sa abogado ni Mabilog, sumulat sila kay Pangulong Marcos noong 1 taon para sabihin hindi raw sila nagkaroon ng sapat na pagkakataong dumepensa sa mga alegasyon sa naturang kaso. Tingnan mo mga no? Galing. Ang galing mangbilog ng utak nito si Mabilog, no? Ha? Hindi raw nila nadepensahan yung kanyang sarili dahil nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Antindi. Alam mo si Marcos, habang siya ay walang side dito sa blank space, ito sa fill in the blanks, lumalabas ito ay protector ng mga kriminal to si Marcos. Oh. Binigyan pa ng executive clemency ito. Na-desisyon na ng ombudsman, binaligtad yung desisyon ng ombudsman. Ito ang presidente natin ngayon. Walang say sa fill in the blanks. Walang say sa kaguluhan dyan sa blank space, dyan sa budget sa Pilipinas. Pero may say dito sa nahatulan ng ombudsman. Dito, sa may anomalya patungkol sa droga. Ganyan ang presidente natin ngayon. Matatanda ang nagtago sa ibang bansa si Mabilog noong 2017 dahil sa mga umanong banta sa kanyang buhay. Matapos siyang isama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang narco list. Sino mo nasa narco list? Marcos, classmate mo ba to? Protector ka ba ng nasa narco list? Hindi, ako yung nagtatanong lang. It shows you're powerful. You're the president. Ang dami mong walang say sa ibang bagay. Pero doon sa isang taong nasa narco list, merong kang say. Doon sa isang tao na nahusgahan na ng ombudsman, merong kang say. Hindi po sa pinagbibintangan nating drug lord to si Mabilog. Pero may anomalya na nga eh. Hindi ka ba nakakaintindi? Ikaw nga itinawag ng bangag ni PRRD. Tapos, magbibigay ka ng executive clemency doon sa may anomalya na nasa listahan ni PRRD, nasa narco list. Marcos, anong iniisip mo? Reward. Yan. Listahan ng mga umano'y protector ng drug trade. Bagay na emosyonal niyang ikinuwento sa pagdinig ng House Squad Committee matapos siya magbalik bansa noong 1 taon. The terror was paralyzing. I couldn't believe it. My life and my family's life was hanging by a thread. If he failed to make the explanations, it was because of the circumstances that forced him to leave. You will also recall that he was forced to leave the country because of a threat on his life that he perceived to be coming from the national leadership at the time. President Duterte accused him of being the drug lord in Stop. Iloilo City. PRRD accused him of the drug lord in Iloilo City. Chinek nyo ba kung totoo o hindi?
Chinek ba ng amo mong si Marcos kung totoo o hindi? What if totoo? Nilagay mo ulit, pwede na ulit siyang tumakbo. Pinalaya niyo ulit sa society na siya ay malayang makatakbo at makahawak ulit ng posisyon. What if totoong drug lord siya? E di naging protector pa kayo ng drug lord. Ang dami niyong sisiraing kabataan, pamilya, babae, lalaki dyan sa Iloilo. Sana, chinek nyo muna. Basta kayo nagbibigay ng ganyan eh. Nagpasalamat si Mabilog sa Pangulo sa natanggap na executive clemency na patunay umano na sa kabila ng mali at mapanlinlang Ang hirap sa bansa natin, no? Pag may bahit ng droga, executive clemency. Pag yung pinatay nung adik, wala silang say. Tahimik ang human rights. Yung ni-rape ng adik, walang pakialam ang human rights. Pero yung nakapatay ng adik, gustong kasuhan. Yung manghuhuli ng adik tapos napatay yung adik, kakasuhan. Yaan ang presidente natin ngayon. Ganyan niya paano hawakan ng bansang Pilipinas. ng mga kaso ay nanaig ang katarungan sa bansa. Pero tingin ni Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel ng Administrasyon Duterte, balinaw raw na gantimpala ang pardon na ibinigay kay Mabilog para raw sa pag-atake at paninira kay dating Pangulong Duterte Yan. Di ba? na isang kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Ito Kaya nga sinasabi dito, napakapangit ng timing nitong binigay na executive clemency dito kay Mabilog. Dahil inaatake nito si Mabilog si PRRD. Kaya hindi ako naniniwala na yung si Marcos nyo, ayaw sa impeachment ni BP Sara. Huwag nyo akong lokohin. Yung sinasabi kunwari hinaharangan daw ni Marcos yung impeachment, itigil-tigil nyo yung mga drama nyong yan, Walang naniniwala dyan. Pinapasakayin lang ninyo ang tao na kunwari ayaw ni Marcos ng impeachment. Hindi po totoo yan. Dito lumalabas, yung umaatake kay PRRD, binigyan pa ng reward ni BBM. Ganyan po ka-insecure ang Marcos sa Duterte. Huwag na ninyong lokohin ng taong bayan. Pinaiikot-ikot nyo kami. So lahat ng titira sa Duterte, bigyan ng reward. Lahat ng titira kay BP Sara, bigyan ng reward. Lahat ng kakampi ng Duterte, ikulong, gaya ni Pastor Kibuloy. Lahat ng kakampi sa Duterte, kasuhan. Media nakakampi sa Duterte, gaya ng SMNI, kasuhan. Tanggalan ng prangkisa. Itong pag-upo ni Marcos, wala siyang naidulot na mabuti sa bansang Pilipinas kung hindi politika, politika, politika. Kung hindi sirain ng Duterte at lalong sirain ng Duterte. Yan lang. May infrastructure? Meron bang continuity? Meron bang build? Saan napupunta ang pera ng taong bayan? Saan napupunta yung flood control projects? Nag-uubos tayo ng pera, nagsasayang tayo ng pera. Yung mga error natin, hindi yan nababagay sa isang bansang mahirap katulad natin. Yung mga blank space na yan, nako. Anong klaseng leader to si Marcos? Ang leader, nagli-lead. Influential. Mas mabuti pa si PRRD pag nagsalita, balita Pag nagsalita, nakikinig ang tao. Walang ka-influence to si
Marcos. Ito'y totoo. And this is public knowledge. Huwag ka magagalit, Marcos, ha? You are nothing but a name. Maswerte ka lang, pinanganak kang Marcos. Kung hindi Marcos ang apelyido mo, at ikaw ay pinanganak sa ordinaryong pamilya, pulubi ka sa kalsada. Wala kang alam. Pero bukod sa kasong administratibo na saklaw ng clemency, may hiwalay pang kasong katiwalian sa Sandigan Bayan si Mabilog na kailangan pa rin niyang harapin. Para sa GMA Integrated News. Nagdrama-drama pa ito, paiyak-iyak pa ito no? Nabilog mong utak,